in defense of my name, my honor, my dignity, against my accusers in the so-called C5 controversy. And to set the record straight, and to prove to everybody na hindi ako duwag at hindi ako sinungaling. Wala pong duwag na taga-Tondo. Ako'y dating mahirap. Di ko kinakahiya ang aking pinagmulan. Sa murang edad, nalaman ko agad na hindi ako kakain kung hindi ito pagpapawisan. Mula sa aking mga magulang, isang tindera at isang karaniwang empleyado, natutunan ko mabuhay ng marangal. Siyam kami magkakapatid na itinataguyod sa malinis na pamamaraan. Natatandaan ko pa noon, isang bandig lamang kami siyam, isang kulambo. Ngunit taas noong masasabi ko sa inyo na kahit na anong hirap ang dinanas namin, wala kaming inagawan, wala kaming inagrabyado, wala sa dugo namin ang manloko o mandaya ng kapwa. Ang mga nakamit ko sa buhay ay aking pinagpaguran. Mula pa nung squatter ako sa Tondo, ang kinagisnan ko na ay magtrabaho. Kaya sa tulong ng may kapal, ng pagsusumikap at nasipag at syaga, ay naiahon ko ang sarili ko mula sa kahirapan. Wala akong minanang yaman. Hindi ako sendero. Wala akong minana kundi kabutihang asal. Ang lumingon sa pinanggalingan at tumulong sa mga nangangailangan. Nang gumanda ang aking kapalaran, ninais kong suklian ang tadhana sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapuspalad at manilbihan sa mga nangangailangan. Natanto ko na yun ang aking misyon sa buhay kung kaya't ako'y nabiyayaan. Ngayon, bagamat nais kong ipagpatuloy ang serbisyo publiko, pilit akong hinihila pababa ng aking mga katunggali sa politika. Sila'y nagmimistulang mga talangka. Sabi nila ako daw ay masyado ng mayaman. Saan daw galing ang yaman ko? Pilit nila nilalagyan ng Malaysia ang pag-ahon ko mula sa kahirapan. Nagpapayaman daw ako pag nanalo. Babawiin ko daw ang ginastos ko sa kampanya. I can explain my wealth. I own a public listed company that I founded from a small gravel and sand enterprise 30 years ago. But an old beaten up truck as its main asset. Nagsimula po ako sa isang truck lamang, Ford truck ng gravel and sand. Ito po'y lumago, naging isang may pagmamalaki, isang trustworthy, viable, and solid real estate company. Naging pinakamalaki po siya home builder sa buong Pilipinas bago po ako pumasok sa larangan ng politika. At yun po'y gusto kong ulit-ulitin. Bago po ako pumasok sa larangan ng politika, pinakamalaki na po kami sa larangan ng pabahay. In fact, raise po kami ng pera ng mga nakakaraang panahon at ako naman po pinalad. Kahit pa paano, marami po nag-invest. Binenta ko po yung parte na aking kumpanya. Malaki naman po ang aming kinita doon. Yan po ay public record yan. At pwede naman po tingnan no aking pong mga maski sino po sa inyo. Pwede public record po yan. Kung magkano po yung na-erase namin doon. In the business circles, I have been known as the Brown Taipan. My company was already the largest in the industry sa murang pabahay. Again, I would like to repeat,
bago pa ako pumasok sa politika. Pilit na nilalagyan ng mali siya ang pag-ahon ko sa kahirapan. Hindi ko kailangan yung 200 million pesos na sinasabi nila nakimkim ko sa proyekto ng C5 extension. Hindi pa sila nakontento, pinalaki pa to. Pagkatapos ng so-called investigation, 6 billion na raw. Nakakatawa sapagkat unang-una, hindi pa na-release at hindi na i-release yung 200 million. Pero minsan, kung makarinig ako ng ibang kalaban, kung magsalita, parang ibinorsa ko yung 200 million. And yet they know, hindi naman na-release yung pera na yun. Pangalawa, kung i-release man yun, hindi dadaan sa kamay ko yan dahil ang DPWH ang implementing agency. Pero nililito po ang ating mga kababayan. Kung magsalita, binulsa 200 million. Paano ibubulsa yun? Hindi naman na-release. At hindi naman dadaan sa akin yan. Hindi ko kilala contractor niya. Kaya, halatang-halata naman natin na sobrang paninira naman. Uulitin ko po, politika na naman ito. Magdadalawang taon na itong issue na ito at hindi ko ubos maisip kung bakit nanggugugol pa ang Senado ng ganito karaming oras upang ipilit sa taong bayan na ako'y magnanakaw. Pilit na sinisira ang aking pangalan. Tinalakay na napakaraming ulit itong C5. Nadinig ko na ang mga akusasyon, inihayag ko na ang aking saloobin at depensa ng napakaraming beses na din. Walang makakapagsabi na hindi ako sumagot sa mga paratang sa Senado. Naandito kayo lahat nung ako'y magsalita dito. Nagsalita na din akong mahigit. Daan-daang interview na ang ibinigay ko sa media. Nandito po mga kasama natin sa media. Sa radio, print, television. Nagsalita na po ako sa daan-daang mga forums. Ipinapaliwanag itong C5 issue. Nilagay ko na po ito sa website. Nagpagawa kami ng tens of thousands of pamphlets. Pinapaliwanag po yung C5 controversy. Nag-advertise kami sa aking hangarin na may paliwanag sa tao ito. Diretso. Dinala ko na mga journalist doon. Kasama natin sa pahayagan na mamamahayag. Dinala ko po kayo doon sa C5. Itinuro ko sa inyo yung 2 kali doon. At kung saan dadalhin yung mga proyekto. Pinaliwanag ko po sa inyo doon. Wala akong nilihim tungkol sa aking partisipasyon sa marangal na proyektong ito. Ako'y nananawagan na sana'y maging patas naman ang aking mga kasama sa Senado. Noon ko pang sinabi at pinatunayang wala akong kasalanan at walang anomalya sa katiwalian sa C5. Huwag po nating hayaan na maging kasangkapan ng politika ang napakagandang proyekto nito. Subalit paano makakakita nagbubulag-bulagan? Paano makakarinig ang nagbibingi-bingihan? At ika nga, ang pinakamahirap gisingin ay yung nagtutulog-tulugan. At higit sa lahat, paano magkakaroon ng hustisya at katotohanan ang isang kasong may hatol na bago pa man litisin? Mr. President, I was condemned without the benefit of a fair trial. Alam ko namang hindi ako titigilan. Yan dahilan, Mr. President, kaya ayoko sumali sa sarswelang ito na ikinubli sa tawag na investigasyon. Ang isang boxer ba'y lalaban kung may desisyon na ang mga hurado? Sa kagustuhan na lang sirain ako sa mata ng bayan, ang isang marangal at napakagandang proyekto pa, ang babaloktutin at gagamitin laban sa akin. And this is precisely what is wrong with our country. Ang gumagawa ng tama at kabutihan ay siya pang kinakastigo. Kung ganyan ang ipapatuloy natin, wala na mangangahas mangarap at gumawa ng mabuti. Only those with vision, capability, and a strong will can be part of something like the C5 project. A project that shows the country is moving forward. While many of us want to get elected, promise progress for our country, C5 is that promise realized. It is there for everyone to take advantage of and to benefit from. And I'm proud to be part of this project. The construction of the road